Magandang gabi po sa inyong lahat. Good day, good evening, kahit saan kayo naroon. At salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang live Facebook. Welcome po sa channel sa OD Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ay talaga namang napagod na ako sa biyahe today. Kakapalo up ng mga documents. Yung mga signatory, ibig sabihin yung mga concern, wala, may mga appointment. Ginawan ko lang ng paraan para ma-comply. Talaga namang pagod talaga. As a soldier, kumbaga kahit walang kain, kanina talaga umaga umalis ako bago ako umalis, nag-give pa ako ng tubig After nun, umalis ako, pandesal lang, tsaka kape at kinain ko kanina. Tiis talaga. Ganun talaga buhay pagdating ko kanina dun sa kain ako ng itlog. Talaga naman yung 100 pesos ko, naubos, gutom talaga ako. Bumili ako ng palamig na 10. Bandang uli napabili ako ng 20 kasi napasarap ako dun sa kinain ko Yun, kaya medyo kahit papano, maganda yung kinain ko kasi itlog yun Instead na kakain ka ng halimbawa, kikiam, fishball o ay itlog na lang. Yun talaga, magkakamasil ka pa. Gaganda pa katawan mo, magulat ka na lang, titigas-tigas pa yung... Dito ko nga nagkalaman-laman Siyempre hawak ba ng motor? Kaso nga lang sa pagsusulat, dahil nagmumotor ako, talagang nanginginig Pasmado. Kanina talaga namang hanap talaga. Yun. Salamat talaga sa classmate ko dahil doon. Tinulungan niya ako doon sa office nila, doon ako nakikigamit, nakikiprint At yun nga lang, magandang balita. Kaya pumunta ako sa opisina namin ng hapon. Opisina ko pala dati. May computer na. Kasi nung kahapon pumunta ako doon, walang computer, sira, wasak, ewan ko pa. Kanina pagbalik ko, abay meron na. Bago pati yung printer, sabi ko, astig to sa loob-loob ko lang. Yun. Pagod lang talaga sa biyahe, masakit sa likod. Dahil pang pasaway sa kalsada ng mga yun. Kapwa din namin nagmumotor. Ay, naku, makulit talaga yung biglang sisingit na ganon. Tapos ikakat ka pa ba ganon? Ewan ko ba. Pailing-iling na lang tayo kasi pansinin mo yan, magkagulo pa. Naku, dagdag pa sa problema. Pinoproblema mo na nga yung panggasolina, pangkain mo, dagdagan mo pa ng mga ganyan. Palagpasin mo na. Bahala kayo dyan. Yun. Napadaan na naman ako doon sa bumili ako ng ulam. Ay, wala talaga. Barya-barya. Sabi ko, baka kapusin yung pera Sakto umabot naman. Kaya, sabi ko, kailangan ko umigop ng baka o sabaw ng baka man lang. Kahit na hindi na makakain ng karne ng baka, kahit sabaw lang ng baka, okay na yan. Sulit na yan. May lakas na rin yan So, ganun Lalo na sa edad natin, tulad ako, 50 na. Ay, hindi naman kailangan kumain o lumamon ng talaga namang kahit kapiranggot lang. Sabaw, the best na nga yun, sabaw. Okay na yun. So, ngayon, dahil nabalitaan nyo na isa pala akong Coast Guard. Dati akong Coast Guard. Ngayon, hindi na. Dahil siguro, nakakapagbigay tuwa yun sa iba. Tanggalin natin to sa pagiging Coast Guard. So, ganun katindi rito yung politika. So, may nagsabi nga sa akin, hinay-hinay lang kasi pati Amerika, tinatawagan ko, pati CIA saan pa ba tayo tatawag niya kung wala na rito? Kasi, alam nyo, mga taga-subaybay, taga-subaybay
To my English speaking subscribers, meron kasing mga style Hayaan nyo lang muna ako mag-Tagalog Huwag muna mag-English kasi hindi pa ako masyado nag-aaral sa pag-English Maybe some other time I will speak on I will broadcast on English, but then I may if I may suggest na you could post any comments, suggestions, and then I would be gladly to tackle the issues and gladly will broadcast it live Facebook in English. Yon, sa ganun. So ngayon Tagalog lang muna. Ano na ba ito? Naagaw Yan ang sinasabi ko na nga ba Pagod. Yun, napagod na ako. Nakalimutan ko na bigla tuloy. Grabe na dapat tuloy ko na lang Walang iya talaga ano na ba ito? Nawala talaga sa isip ko. Sasabihin ko na sana, English pa talaga ito punta muna ako sa pag-submit ng mga documents. Yung mga signatory iba doon, wala, may appointment. Dahil kailangan na, kinumply ko na lang, pinarush ko. Nag-submit na ako. Ayun na pala, naalala ko na. Ito nga may nagsabi sa akin na hinay-hinay lang kasi pati America CIA tinatawagan ko. Wala talaga pag wala na Pag hindi na tayo magsalita na ganito na yung sitwasyon sa, halimbawa, sa Pilipinas o di kaya sa buhay ko, wala talaga isa lang akong mahirap So ganon. Kasi kung katwiran sa katwiran lang, pwede tayong mga twiranan Basahin mo lang, alam ko ho yung galaw niyan. Alam ko ho. Mismo dun sa mga documents halimbawa, tulad na lang halimbawa sa puntahan ko sa akin, basang-basa ho The very document itself are the evidences na And the very act, on the very commission with regards dun sa nangyari, yun na nga yun Kulang na lang sabihin mo na impunity Ganon yan. Ibig sabihin, okay lang mag-violate ng ganon? Hindi Sabi nga ni late Miriam Defensor Santiago, ano yan? Pag nagbasa ka ng konstitusyon, parang comics lang, ganito, ganyan. Exemption siguro, Bill of Rights. Yan ang sinasabi. Meron naman kasing paraan na pwedeng mag-aral ng batas Depende kasi sa ano mo yan, depende kasi sa drive mo. Depende sa motive, depende sa mga skills o mga tools. Kasi sabihin ko sa inyo, yung talino, depende yan sa tools na meron ka. Halimbawa, bibigyan kayo ng tools pare-pareha. So sige, mag-aral kayo, libro, pag-aralan nyo yan lahat. Bawat tao, kasi may kanya-kanyang tools yan may diskarte pa kasi yan. Alam ito ng mga technical, yung mga sa mga mga nagtatrabaho, yung mga hard labor. May mga technique kasi yan. Bawat mga tools, may technique yan paano gamitin. Hindi lang sa, tools nga. Pero may mga technique yan. Naalala ko nga minsan nung high school ako, umuwi yung father ko galing abroad, kasalukuyang inaayos yung bahay namin noon, pinadouble wall niya. Siyempre, nawala na ngayon yung lock ng pinto. Nilalagyan niya ngayon ng lock. Nilagyan niya na yung bolt, ganyan, yung sliding bolt. Tinagay niya na. Pero yung kabila, yung pinakamata, hindi niya mailagay. 5 kami doon sa kwarto, nanonood ganyan. Sabi ko kay father ko, ba't di mo na lang kaya butasan yung dingding para itusok na lang doon? Tawa ng tawa ngayon tatay ko, pati nanay ko, tawanan kami ngayon. Sabi nga talo ka ng anak mo, sabi nga kailangan lang minsan, common sense. Bala ko nga tuloy nagsabi na pala ako, regarding doon sa, the legal, yung gusto kong maglagay ng segment dito sa mga legal, the legal academics, yun pala, naalala ko na tuloy. Pwede ho kayo magtanong with regards sa legal. Sige, subukan nyo ho ako. Kung may mga legal kayong tanong, halimbawa, legal kayong tanong, sasagutin ko, hanapan ko ng sagot yan, legal academics ang gagamitin natin for academics purposes only. Ito na pala, welcome to my
welcome to OD Alteram Partem, the legal academic segment, the legal academic segments for academic purposes only. Oh, pwede ba, Nax? Ayos ba yung channel ko? Pwede ba yon? Siguro magtayo ako ng kumpanya, kailangan ko na siguro later ng mga tao. Yun na nga lang kung yung mag-sponsor. Ay, alam ko na pala. Elon Musk, sir. Elon Musk, if you're listening, I know you are working on the brain implant device. Oh, dito, try. One. Ito pala, 1, 2, 3, and 4. So, Elon Musk, if you ever try to visit the Philippines and you're looking for volunteers to work with you on your brain implant device, maybe I can help you with that. Okay? Elon Musk, sir. What should I say? Free of charge? Ay, free of charge. Sige. Kung kailangan mo ba, if you need my help, okay, free of charge. Elon Musk. Oh, yun na. Oh, tawagan ko na si Elon Musk. Baka may mag-sponsor sa The Legal Academics. Magpatayo ng kumpanya ba, no? O The Alteram Partem. Tapos mga E Pluribus Uno. Mga ganun ba mga segment? Ang mundo kasi masyadong marahas yung mundo eh. Masyadong malulupit. Pag alam nila mahirap ka, minamata-mata ka. Siyempre, ang Diyos kasi namimili din yan eh. Piliin niya halimbawa yung mga hinamak. Hinamak kasi ako eh. Grabe yung hamak sa pagkatao ko eh. Hinamak ako ng gusto eh. Yun, nag-iiba na naman itsura ko ah. Sabi ng kasama ko noon, iba-iba itsura ko daw eh. Nagbabago-bago eh. Oh, iba dito oh. Siyempre sa lighting, ikaw talaga oh. Naglolokohan naman tayo eh. Biro ba? Siyempre sa lighting nag-iiba yung mukha. So yun, bala ko siguro magtayo ng kumpanya. Kasi dami na nakita eh. Siguro kung mga Amerika to magtayo ako ng sarili kong kumpanya, yung mga broadcasting network, tapos pagka lumaki na ibenta ko. No? Tulad yan dati, magkano lang benta sa Facebook? $1 million, abay hindi binili. Ngayon, sino ba yung pinagbentahan nun? Tinalo na ngayon ng Facebook. Ngayon, yung Facebook ngayon, ilang billion na eh. Opo. May mga napanood kasi, ayaw ko na lang sabihin kasi iniipon ko ito ng matagal na panahon eh. Nung high school college, napapanood ko iyon sa RPN 8. Dami akong naipon doon, pati sa National Geographic. Opo. Kaya minsan sabihin nila, para bang alam mo na lahat. Hindi naman, siyempre ikaw talaga oh. Siyempre hindi mo alam talaga yun kasi ang brain natin may limit yan eh. Ang weight ng brain is just a pound lang. Ilang pounds na yung brain natin. Magaan lang yan eh. Made of protein and fats. Yun na nga, protein kasi protein is a form of fat din yun eh. Ano pa ba? Yun lang advantage natin. Hindi tayo na iwas tayo sigarilyo, iwas inom, tagal na. Tsaka yun, matanda na ako pero hindi pa ako tumikim ng shabu na yan. Lintik na shabu na yan. Naalala ko nga nung noon eh. Nung mga 90s na ba yun? Meron ako, yung schoolmate noon, nag-aaral kami sa Seventh-day Adventist. Ang bait niya. Nung mga mga late 90s na yun. Iba na ugali eh. Para bang hayop na. Yung pala, na siya, nagsasabo na eh. Yun o, pangit. Minsan naupo kami dun sa may tindahan, sa may Plaza La Paz. Di, kwento siya ngayon. Sabi niya, Jess, nakakita ka na bang ng shabu? Sabi ko, hindi pa eh. Sabi ko, nakita ko sa mga TV lang yan. Sabi ganyan. Sabi niya, alam ba ni tsura noon? Sabi niya ito. Sabi ko, na ba itsura ng shabu? Sabi niya ito, tinignan ko. Sabi ko, ito pala itsura ng shabu. Akala mo tawas, no? Sabi ko ganyan. Lalaki ng shabu. Tapos meron doon, bumibili si tindahan. Palagay ko, pulis yun eh. Police operative yun, lang siguro na bibili ako, no? Kasi parang by bus ba, no? Hindi naman ako na, kasi sabi ko, lintik na shabu. Wala talagang kaplano-plano. Yan, totoo lang, oh.
Ayaw ko talaga niyan. Kasi dami nung nakita, sira talaga. Masira ka talaga dyan. Yung ginagawa ka ng mga solvent boys, yung ganon-ganon lang, yung utak nila sira eh. Pantake mo yung fumes nun, didikit dito. Magpo-form yan doon sa, para bang sa buto magka-calcify. Siyempre, yung fumes doon magdidikit yun sa balat mo. Wala, nasira na, wasted na. Ganon din yung shabu. Iigupin mo yan eh. Napanood ko nga dating advertisement sa shabu yan eh, yung mga 80s yata. Nabalitaan ko din yung shabu na yan, Kasi nanonood ako nun sa GMA7 pag tuwing alas 11 ng gabi hanggang hating gabi na yun eh. Yung sa 700 Club, yan, ina-advertise na yan doon. Ang tawag yan sa Amerika, crack. Crack. Kaya nung sumikat dito yan yung shabu sa Pilipinas, sabi ko yan na yung napapanood ko noon sa GMA7, yung sa 700 Club. Binabalita na yun sa Amerika, yung crack. Kasi mura eh. Crack ang tawag nila yun sa Amerika. I don't know, shabu pala yun. So, mahirap talaga. Salot talaga yung, lalo na kasi may target kasi sa utak yan yung na-pinifeed ng drugs. Tapos yung ugali mo na iba yan. Dami na nakita. Pag nagda-drugs ka, lalo na lulong na, iba na ugali niya. Mahirap na yung ganyan. Yung shabu-shabu na yan, salot talaga yan. Grabe yan. So, yun. Paano ba tayo napunta dyan sa shabu-shabu na yung mga lintik na yan? Naku. Nantok na ako eh. Yun pala, sinasabi ko, at may edad tayo iwas sa mga bisyo, ganon. Kasi mas mahalaga yung ganyan, at least ba yung magamit mo yung oras mo sa imbis na mag-aral ka na lang. Kasi sabi ko sa inyo, hindi naman ako matalino sa school namin. Kasi lagi akong pinapaupo sa likod gusto ko talaga sana sa harap kasi siyempre malapit Ayaw talaga, nahirapan ako no. At isa pa, naalala ko nung puro halos karamihan first year high school nga ako nun, failure ako Kasi ang ginagawa ko nun, maglaro ng gagamba Aral ako nun sa city proper. Hindi na ako nagpasok nun halos. Pag oras na nga minsan ng pasok, late pa ako kasi naglalaro ako ng gagamba. Ngayon, laro ako ng gagambang ganyan. Sabi ko, animal. Ayun na. Pero alam ko, nung elementary ako, nag-aaral ako, base lang ako dun sa lecture ng teacher ko. Yun lang yung naalala ko. Nahihirapan ako magsulat. Ganon. Siyempre, pag nag-quiz kami o nag-exam, base lang din ako dun sa lecture ng teacher ko. Ganon, nire-recall ko lang yon. Nagbabasa man ako pero hindi ma-digest sa utak ko Kaya yung lecture ng teacher ko, yun lang yon. Maalala ko. Nagkaedad na ako. Tapos nag-college pa. Sa college, tinatawag ako ng mga classmate ko, matalino daw ako. Sa loob-loob ko, hindi ako matalino. Kasi minsan, nung nag-aaral ako sa John B. Lacson, sa subject namin na math, sa math subject namin, nagtanong yung teacher namin. Sabi ng teacher ko, first year college ako noon sa John B. Lacson, first semester. 1992 yun, Kasi graduate ako nung high school, 92 pumasok ko sa Maritime School, 92 siyempre. Nag-enroll ako noon. So, nagtanong yung teacher ko noon sa math. Ilang section kami noon, ang dami namin noon Ang dami namin sa isang section at ang daming sections pa. Sila ganap yun sa tuwing papasok yung mga estudyante niya, tinatanong niya ng mga ganon. Sabi niya, what is the language of math? Sabi niya ganon. Tanong niya, what is the language of math? What is the language of math? Sabi ng teacher ko. Ang dami kasi doon sa college, sa John B. Lacson, yung mga classmate ko doon graduate ng San Agustin University. Siyempre mga bigatin yun Tapos kung ano pa mga private school. Ako graduate lang po ako ng La Paz National High School, public school. Opo.
Eh, walang may sumagot. May mga sumagot-sagot din naman kasi iba doon pabiro na pabalang pa yung iba. Ako ho, inyong abang lingkod, ganito lang po ang ginamit ko na sagot doon. Taas ako ng kamay. Sabi ng teacher ko, nakalimutan ko yung teacher ko yung apelyido noon. Medyo terror yun eh. Dalaga siya. Tapos yung naasawa niya pala, chismis naman ito konti. Yung naasawa niya, estudyante rin. Yun kasi nanligaw sa kanya. Pero ewan ko lang. Basta yun ang nabalitaan ko eh. Ito ka ngayon. Nagtaas ako ng kamay. Kasi dami nagtaas ng kamay eh. Tapos yung iba pala biro pa. Sabi niya, walang sasagot sa inyo. Sabi nga nun. Sa dialect ba namin? Sa Hiligay nun, sabi niya. Ano, wala may makasabat sa inyo? Sabi nga niyan. Nagtaas ako ngayon ng kamay. Taas ako ng kamay. Ma'am! Oh, sukgang. Tayo ako nga. Ma'am! Ito ang sagot ko sa kanya. Ito ang sagot ko. Naalala ko pa yun eh. Ma'am! Language ay math deals with numbers. Therefore, I believe that numbers is the language of math. Sigaw yung teacher ko. Very good! Maalala ko talaga yung tawa nga akong tawa. Oh. Sabay banat pa ako yun eh. Kasi pag sumasagot yung mga classmate namin, babanat yan sila. Yung pinagmamalaki ba nila yung school nila, banat ko nun nung sumagot ako. Ma'am, ay susukgang ma'am, Lapas National High School, public school lang ngayon ma'am. Sabi nga ganyan. Di pa durog ngayon yung mga private school. Pusa, private school kayo, Lapas High School lang ako, public school, durog sila ngayon. Sabi ko, pusang gala. Lala ko talaga sa college. Masaya din talaga yung college talaga naman. Oh. Siguro ang dami niya ng pinagtanungan. Siyempre, kasi ang section ko nung first semester noon, ako noon eh. Shit bend. Class 18 yata ako noon. Tama, class 18. Oo, section 18. Oo, section 18 ako noon. Kasi ang daming estudyante noon. Libo-libo kami noon eh. Nung first semester, nung 1992, first semester, ang dami noon sa John B. Lacson doon sa may Bilya. Ang tawag pa nga nila yan eh. Open parenthesis, IMA, close parenthesis. Yon. Ibig sabihin, pag sinabi mong John B. Lacson, open paren, IMA, close paren, ibig sabihin IMA, Bilya, ganun yan. Yan siya, maritime. Kumbaga, talaga siya, exclusive lang sa nautical na kurso. Ibig sabihin, marine transportation. Kasi yung John B. Lacson dyan sa may Molo, MH Del Pilar Molo, dyan malapit sa Diversion Road, sa Molo, sa Iloilo City. Yan, yung marine engineering, tsaka yung customs. Yan, yung mga course dyan. Ewan ko lang ngayon kung dinagdagan nila, kung ano pa dinagdag nila, matagal na kasi yun eh. Pa yun? 16 na ako noon eh. 16 17 na nga. Ay, tama. 17 na yata ako noon eh. 17 years old na ako noon. Tama. 17 na ako noon. So, 50 na ako ngayon. That was 33 years ago. Ako, grabe. 3 dekada na pala nakalipas. Mantakin mo, naalala ko pa yung ganung issue yung sagot ko. Banat ko talaga. Sabi ko, Ma'am, sukgang. Sabi niya ganyan. Ma'am, math deals with numbers. Therefore, I believe that numbers is the language of math. Logic lang ba? Yung ganun. Very good! Mantakin mo sa John B. Lacson noon, ang daming mga matatalino dyan. Tinanong niya ng ganon. Pero, siyempre, ayaw ko na lang magsalita pa kung ano pa. Baka kung saan pa ito mapunta. So, yun lang yung maalala ko noon. Kasi isa pa yun nung tinanong ko yung school dean namin, yung dean namin noon, si Captain Tabanda eh. Ewan ko lang kung kamusta na kaya si Sir. Sana nasa... alam mo na, umiidad yung tao. So, naalala ko tuloy yung college ko, nakakaramdam ako ng kaiba. Opo, ganun kasi pagkatao ko nakakaramdam kasi kaagad ako eh. Nakaka-relate ba? Alala ko sila tuloy. Tinanong ko yon. Tinanong ko talagang, sabi niya pa sa akin, sabi niya, ano pangalan mo? Sabi ko, Susukgang sir. Susukgang. Yun na pala, tinandaan na.
Kasi nagtanong kasi ako noon eh. Kasi ang dami namang estudyante, tapos yung mga teacher namin, yun pala yung mga, ewan ko ba, basta ganun yung issue noon. Yung pala, yung tanong ko na yun, parang nasunog sila kasi ang talino doon yung tanong ko siguro. Tinandaan ako, yun na. Eh, college days talaga, oh. Wala, hindi na ako natuloy ng seaman eh. Ay, ako pasalamat din ako sa Diyos kahit na hindi ako naging seaman kasi kung natuloy ako ng seaman noon, plano ko talaga mag-jump ship sa abroad. Opo, ganun talaga plano ko noon at hindi na ako uwi ng Pilipinas. So, again, yan na nga. Karating na tayo dito. Salamat ako sa Diyos at sabi nga ni Brad Eli noon about kay Jonah. About kay Jonah. Yun. Wala talaga. Pasalamat ako sa Diyos dahil yun na nga. Dahil dahil sa kwento na yan na pinapaksa lagi ni Bradele, yun nakarelate ako noon. May mga dahilan pala. Again, salamat sa Diyos kasi yun na nga. Ganun talaga ang buhay eh. Wala tayong magawa. Kailangan talaga. So, sana makaraos ako sa sa mga predicament ko. Wala grabing ginawa talaga eh. Wala. Hirap na lang dahil siyempre ultimo lang tayo. Ang salitang impunity, minsan mahirap paniwalaan pero meron talagang impunity pag dinanas mo. Meron talaga. Naalala ko nga noon, sabi ng kasama ko eh. Sabi niya, naku, pagka ganyan, tapon papel mo, ayaw ko maniwala eh. Sabi niya, parang hirap paniwalaan. Opo. Pero nung nanligaw ako noon sa namin, doon sa opisina, may magandang babae doon sa dental eh. Maganda. Niligawan ko. Siguro nagalit yung kasama ko doon. Tinapon talaga yung papel ko. Nawala yung mga documents ko doon sa dental. Sabi nga ng isang kasama ko noon eh. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan. Naalala ko kasi eh. Sabi niya, sige Jess. Ha? Sukgang, sabi niya, ayusin na lang natin yung papel mo ha. Siguro natunugan niya. Alam niya kung sino nagtapon ng documents ko. Sabi, hinanap yung papel mo doon. Wala eh. Bagay, patay na rin si Chip Alejo eh. Nagpahinga na rin si Chip Alejo eh. Alam ko kung sino nagtapon nun. Siguro somewhere in 2010 o 2012 yon. Opo. Nagkita kami nung tao na yon. Galit sa akin yon. Pero siguro naawa rin siya nung makita niya bandang huli. Hindi na siya nagsalita pero nakita ko sa muka. Parang naawa din siguro. O ganun talaga ang buhay-buhay natin dahil wala eh. Mahirap lang tayo eh. Gusto ko sana mag-aral ng pagka-abogado para ba at least may mga kliyente ka, makatulong ba. Yun ang gusto ko sana noon eh. So, yun. Wala man tayong sa buhay na to, dami man nauna na. Siyempre, hindi naman nila nadala. Ginto, pera, mga alahas, kung ano pa. Wala rin eh. Mga bonds, kung ano pa dyan. Wala rin. Mga sasakyan, kung ano. Wala. Nagpahinga sila. Wala. So, yun. Grabe itong nangyayari sa ngayon. Minsan gusto kong magsalita pero para bang napipigilan na lang ako minsan. Wala, mabigat eh. Ang kalaban ng dragon, traidor eh. Sa Pilipinas, ang grabing connection nila rito. So, ganun na ganun talaga. Mabigat. Yung mga kasama ko rito, yung iba doon sabi ko nga sa inyo, nakikita kasi yung aura na yan eh. Nakikita ko talaga yung aura na yan.
pasimple-simple lang yan minsan. Nakikita yan pero hindi na kailangan litrahan. Tapos yung mga ano, may mga connection kasi yan eh. Nararamdaman ho yan. So alam ko rin ho. Kasi sa historya ng China, uso kasi dyan pag nagpalitan, pag power grab, lasunan kasi yan eh. Lasunin nila yung kapwa nila para sila yung makaupo doon. So, ganun ba? So na-relate ko na pagtagpi-tagpi ko na kasi ito na pala yung kwento. Nung elementary ako, nanonood ako niyan doon sa ibang bahay sa amin sa probinsya. Kasi yung TV noon, parang ano yun eh, pag may TV ka, halimbawa, big time ka na noon eh. 80s, early 80s, pag may TV kayo, big time ka na niyan. Eh meron doon, nanood kami ng TV, yung mga kung fu, mga Shaolin. Natatandaan ko iyon. Ang style nila minsan yan, ano eh, gagawa sila ng sakit tapos pagagalingin ka, di utang na loob mo na yon. Ikaw na ngayon, alam na. Kasi yung utang na loob, walang katapusan yun eh. Ganun ho dito yan sa Pilipinas, lalo pagka, alam nyo na, post ko na nga lang. Yan, post ko muna yan. Ano pa? Kung masunog man kayo, ay talagang sunog na kayo. Ano, mang-liquidate kayo, bahala kayo. Tingnan yung mangyari. Nakasulat naman sa Biblia yan eh. Yung sabi doon ng mga alipin ng hari, Panginoon, gusto ko mo ba pumaroon kami at hugutin namin, bunutin namin lahat yan? Yan ang sinasabi ko. Ano kaya ang merong panglaban yung tao para pigilan yung mga espiritu na yan? Wala eh. Nangyari na ba yan? Abay sa Egypt lang eh. 'Di ba? Sinabi noon ni Moses sa Paraon, palayain yung Israelita, hindi niya pinalaya. Yun na. Mga firstborn, lahat ng firstborn doon, patay, pati hayop, patay. Lahat ng mga firstborn, tao, pati nadamay, pati hayop. Mantakay mo anong klaseng kapangyarihan yan na sa lahat ng taong mamamatay, puro firstborn, mamatay na lang. Nakita mo yung ganyang kapangyarihan na yan? Anong panlaban mo doon? Wala eh. Totoo yan. Yung mga gaba ay mahirap na lang minsan magsalita. Pero totoo talaga yan. May gaba talaga. Tatamaan ka talaga yan. Ayaw ko na lang minsan magsalita kasi yung ibang tao na may mga pamilya din eh. Baka sabihin natin pinakulam mo hindi ako ganun. Hindi ko trabaho yung mga ganyan. Tsaka ayaw ko ng ganyan. Kasi mga black magic yan eh. Magiging aliping ka dyan, mahirap na. May mga ideas din ako sa ganyan, yung mga nangyari sa iba nung tumatanggap ng ganyan. Tulad nung nag-a-apply ako ng SEMA nung 1996, yung kasama ko taga Mindanao, yun siya eh. Yung tatay niya, may anting-anting. Wala eh. Para siyang pag hindi daw mapakain, ewan ko ba nung nangyayari sa kanya. Masama eh. So, grabe. Grabe yung mga ganyan. Bakit tayo magpaalipin sa mga ganyan? Sa Diyos tayo manalangin. Opo, doon tayo sa Diyos. Huwag sa mga bagay na wala naman. So, napapalayo-layo na tayo ng konti. Balik tayo doon sa documents ko pala. Yun na, na-submit ko naman. Nagawa ko ng paraan. At, siyempre, natural. Pagod talaga. So, meron pa akong mga ginagawa. Nagre-research pa rin. Kasi, hindi ko matangging iba eh. Nangako pa naman ako na tutulong na walang bayad. Gagawin ko talaga. Marinig man ito, gagawin ko talaga. Yun na nga, naalala ko tuloy maglalagay ako ng segment kaya siguro dito. Yun na nga yung The Legal Academics.
For academics purposes only. Pwede yun. Wag lang yung wag lang yung mga pending na mga case o ano. Kasi tulad niya, may alam ako mga pending case na hindi tayo pwede magsalita dyan. Siguro pwede. Ay, meron nga doon pala, o naalala ko, kasi may nag-suggest pala sa akin. Verbal lang naman yung suggest niya eh. Siyempre kung verbal, kung paano man nakarating sa akin yung kwento na yan. Ito, sabi ko nga doon, mag-online siya, tapos tingnan niya yung aking Facebook. Kung gusto niya mag-live ako mamaya, itakil natin yan, yung regarding sa contracts and obligation. Tapos, kasi ang nangyari, yung ayon sa kwento, merong matanda, may mga anak na sa abroad. Tapos yung nakatira dyan sa lugar, adopted. Ngayon yung nangyari, nagkaroon ng transfer of ownership o ng title, binili. Siyempre, yung pirma dun sa kontrata, sa deed of sale ng lupa, thumb mark. Tapos yung witnesses doon o kasama, kumbaga sabihin mo naman hindi naman talaga kadugo. Pwede nating sabihin siguro na na adopted. Pero may mga anak talaga yung may-ari ng lupa kasi nga siyempre nag-iisa na lang siya, matanda na. Pinathumb mark lang. Doon pa lang makitaan mo kaagad na may pandaraya eh. Tapos yung nag-witness doon yung hindi naman yung kumbaga adopted ba. Siyempre kung normal na predicament o normal na mga transaksyon, bibili ka ng lupa, kausapin mo muna yung matanda kung ibibenta niya. Bakit thumb mark yan? So yung mga ganong questionable kasi yan eh. Tapos kinausap mo ba yung mga relatives niya o mga anak niya? Wala nga eh. Kahit mga anak niya, wala. Tapos ang ginawa, binenta ng adopted. Ay sabi ko, laking problema ngayon yan. Yun nga lang, madugo-dugo, gagastos ka talaga. Pero kung ganyan, titingnan mo lang yung batas, depende kasi sana sa abogado yan no? Kasi kung ako abogado, hingian ko ng affidavit yung mga anak niya kung sa abroad yon. Tapos sasabit ko sa korte. Kasi naturalisa yan na obligado din mismo yung maging obligado din mismo nila na silang bibili. Find out nila. Siyempre nakita mo yung may yung matanda dyan, sigurado may pamilya yan kasi patay na yung asawa nun eh. Yung kasama dyan sa bahay, adopted lang. Tatanungin mo ngayon kung may mga anak pa siyang iba. Siyempre makikibalita ka dyan. Ang ginawa, meron talagang tinatawag na culpa in dolo sa revised penal code. What is culpa in dolo? Culpa in dolo is fraud and deceit. So the contract signed with the fraud and deceit, may malis, kung ano pa man yung element na yan, that will not stand na magsabi na contract yan. Di po ba? Umalma nga yan. Yun nga lang, kakasuhin talaga sa korte yun kasi laban ng mga ebidensya yan eh. Pero siyempre, alam na kaagad ng judge yan na ang nagbenta ng lupa adopted lang naman, tapos pina-handprint, pina-fingerprint na lang yung matanda sa papel, talagang merong tinatawag yan talaga na mga circumstances and will surface yung the culpa in dolo will surface. So, kasi merong fraud and deceit eh. So ganun yan. So hanap tayo ngayon ng mga sources ganyan kasi swerte nga ito dahil online may tayo ngayon eh. May mga nadesisyonan na ng korte sa ganyan. Pwede yun, pwede natin i-review. So may mga desisyon yung in-bank doon or division with regards sa mga kaso. So yung atin lang naman, kung meron tayong pag-aaralan, mga malaking bagay din yun. Tulad yun halimbawa, sa mga kaso, walang binigay na na impormasyon sa'yo, ikaw talaga mag-research niyan. Nantok talaga ako, pagod ako eh. Kailangan mo talaga mag-research. Parang sarap sa ilitan niya rito yung kung saan ako namulot ng talino Yun na nga, naalala ko na tuloy nung elementary,
high school, college, hindi naman ako matalino. Kahit ngayon, hindi man ako matalino. Nasa Jeremias, nasa Jeremias 9:23-24. Tapos nasa Jeremias 17:9 hanggang 10. Oy, Oridinom! Thank you for watching. Shout out kay Oridinom. Talagang itong yun na nga okay lang sana kung hindi tayo nagbabasa ng batas. Ewan ko, palagay ko magkakaroon ng gigisahin ako doon Okay lang, nakahanda naman ako doon. Kasi mismo yung documents, na yun nandun na nga mismo yung pinaka-kwan Talagang ayaw kong mag-preempt, pero mahirap na lang, masakit kasi yung salita tulad yung halimbawa lang example, impunity, ay talagang merong impunity. May tinatawag pa yan sila na cancellation o canceling ba? Okay lang yan, ika-cancel ka kung wala ka talagang alam. Kasi pag tao ka ng gobyerno, hindi ka pwede mag-file sa isang agency. Talo ka talaga dyan. Agency yan Ang ipapailan mo doon, yung tao. You will file a case against doon sa tao. That very person. Pwede kang mag-file doon sa ombudsman, Sandigan Bayan, o di kaya doon sa may civil. File doon sa civil. So, ganun yung tama nun. Ang tatamaan sa kanya, 2. Pwede pa nga yan 3 administrative Kaso lang siyempre, sira ulo ka ba magpapile ka din sa administration? Tanggal ka na nga Tsaka wala kang panama dyan. So, ganun yan. So, ang gawin mo ngayon, kasi marami na rin nakita dyan Ayaw ko na magbanggit kasi yung mga tao na nagsuffer na rin Dami akong nakita. Tapos nag-aral din ako ng batas. Yun ng problema ngayon, nag-aral din ako. Bibigyan ko kayo ng isang sekreto. Kaso lang baka baka gamitin nyo sa masama yung iba. Hindi ko naman baka maraming manood Tapos baka magamit sa masama. Pero ako lang, salamat sa Diyos sa mga talino na yan kasi nung nag-apply ako for officer dyan sa Philippine Coast Guard, sinabihan ako ng kasama namin. Kinumprunta talaga ako noon sa opisina. Sabi niya, hindi ka qualified. Siyempre, alam ko na yun naranasan ko pa naman na itapon yung documents ko, yung sa dental namin. Tinapon talaga. Yung kasama namin na si late Chief Alejo, namatay na si P. Opers Alejo, maitim siya na mama, pero yung mga anak niya, ayon sa mga kwento lang ang gaganda doon ng mga anak noon, mga mistisa. Sabi ko, grabe naman si Alejo to. Medyo maitim siya na mama, pero grabe yung mga anak niya, ang gaganda daw. Tinulungan na lang ako ni Chief Alejo noon para magkaroon ako ng mga documents ulit. Kasi tinapon talaga yung file ko doon. Ang sabi niya, naalala ko noon, sabi niya, Jess, hinanap ko yung documents mo doon, Sukgang, hinanap ko yung mga documents mo doon, Sukgang, wala talaga. Gawa na lang tayo ng bago, ha? Ha? Sabi niya, mabait yung mama, talagang parabang inapis na lang ako. Sabi ko, ay Chief, sabi ko ganyan. Yung salitang I kasi is yes from the British yata yan I. Mga British kasi yan British English kasi yan ng I. Ang turo nga sa amin yan nahiya tuloy ako magbanggit dito baka magalit si Sir Si Sir Ines, yun na lang sabihin ko. Sir Ines kasi nag-law yun, naging law student, nag-aaral sa law school yun Ang sabi niya sa amin nung si GMC pa ako noon, nung bago pa lang, nung sa training namin sa Coast Guard, yung I, it means yes sir and will comply. Ibig sabihin, pag yes and will comply, yun ang ibig sabihin ng I. Pero pag sinabi mo na lang na I, yes yun. Kaya sa sa British Court, sa British Parliament, may tinatawag siya, who say nay, ganon yun I, gaganon yun sila tapos may say nay. Ibig sabihin ng nay, no, o nil, nil, nay, no, ganon. Pag I, ibig sabihin yes. So, I is ganyan, nay is ganyan. So, mga British ba? Paano ba tayo napunta dyan? Talaga naman Yun sa law school about I. Sabi ko doon nga kay Chief Alejo, sabi ko, I Chief, yes na lang ako. Yes Chief, sabi. Parang ganun ba, I.
So, ginamit ngayon yan, naval term o naval term. So, eyes means yes. So, shout out kay Rodina mo, napagtsagaan mo pa ako. Basta yung mga usapan na ganun, atin yun na, walang nakakaalam nun. Pag lumabas yun, galing sa'yo yun. Hindi, ano lang yun, biroan lang namin yun. Walang nakakaalam sa biroan naming dalawa eh. Basta ganun. Pag biroan nating dalawa, biro natin yun, walang nakakaalam yan. Pag may nakaalam yan, ay tapos na. Hindi ako yun. So, ganon. Biroan lang naman yun. So, yun nga, sa the word na impunity, masakit talaga yun. So, may mga ganong bagay na, alam ko nga di ba nabanggit ko sa inyo kanina, kung napanood yung aking Facebook live kanina madaling araw, yung the word na construing, so ganon yan eh. Kulang na lang yung cancellation eh. So very subtle siya. Ibig sabihin ng subtle, yung very fine ba? Very fine, very fino siya. Kaya nga ang advocacy ko rito, mind sharpener is start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and the right foot. Suot ng damit, everything, apparel, akyat, baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, always right. Kasi it's a constant reminder to do things right, and the day right, start with your right hand and right foot. So, nagko-constant reminder, ano ba ang pinaka-application nun? Ito na ngayon ang pinaka-application niyan. Sa isang may nabasa akong libro eh. Ano siya, para siya sa mga law student na nag-aaral sa law school, kasi meron siya parang commentary or annotations. Kulay green siya, revise na, hindi ko naman. Pag may time hanapin ko yon, yung libro na yon, alam ko buhay pa yan eh, kasi tinuturo sa mga law school dito yan. Makita ko yun, maalala ko yon. Dito sa revised penal code, meron doon siyang definition with regards dun sa element ng crime, na bakit yung tao nakakagawa ng masama. Siyempre una, plano niya dinesign niya, gano. Pero yung pangalawa, base dun sa paliwanag niya, ay hindi para bang may power siya na, may kapangyarihan siya na tinutumbok, pero hindi niya ma-identify, hindi niya mapangalanan. Napakalinaw sa Bible niyan, simple lang yan sa Bible eh. Nasa Ephesians chapter 6 verse 12, for we struggle not only by our own flesh and blood, but by principalities and powers over the rulers and darkness of this age or this world. Tapos meron pa kasi yung Satan, yung sabi like a lion. Yun, nag-iikot yan si Satanas parang leon. So, ganun siya. Ano naman yung principle, ano naman yung connection nun sa tinuturo ko na, siya ay na-advocate ko na start with your right hand and right foot? Kasi, ito ang pinaka-nature ng tao. Nakakagawa tayo ng mali na sinasadya natin. Pero, nakakagawa din tayo ng mali na hindi natin sinasadya. Halimbawa, ito na lang, nag-iisip ka. Habang nag-iisip ka, may bigla na lang papasok. Ano yung pasok na yon? Suggestion. Yun, nagsasuggest na gawin mo ito, gawin mo ganyan. Sino yon? Ang tanong ko, sino yon? Hindi Chinese kasi ang the word sino, which referring to Chinese hindi sino hindi yung Chinese Sino ngayon yun yung pumasok na yon? Bakit na nagsuggest siya ng isang bagay na masama o isang bagay na mali? Hindi naman ikaw nag-isip niyan. Tandaan nyo ho, hindi ikaw nag-isip niyan una. Kung naisip mo man yan, may sumagi, may kumalabit. Sino yan siya? Kung ginagamit mo yung ina-advocate kung na-start with your right hand and right foot, masisinsay mo yun siya. Obserbahan nyo, nakakagawa tayo ng mali na hindi natin gusto, hindi natin sinasadya. Sino ngayon yan? Halimbawa na lang sa pag-iisip. Yan. Huwag kayong matakot Ganun talaga sa mundo.
Huwag kayong matakot. Kung napanood nyo yung yung Lord of the Rings, yung doon yung orc na may espada sa kamay, I can smell your fear. Totoo ho yan. Talagang they can smell your fear. So, yan siya. Start the day right, do things right, and the day right. Start with your right hand and the right foot. It will sharpen your memory, constant reminder to do things right, and the day right. Start with your right hand and the right foot. Ano pa doon? Notebook, mag-logbook ka. Yan ang mga si Schindler's List. Si Schindler's List, doon ko nakuha yung isang idea. Meron siya parang maliit na notebook, binubulsa niya yun lagi. Tapos yung mga, kung gusto niyang importanteng bagay, sinusulat niya yun sa notebook. Panoorin yung pelikula na Schindler's List. Kaso lang yan yung time ng Nazi Germany, yung pinagpapatay doon yung mga Hudyo. So yan siya. Doon yung makita yung notebook na hawak-hawak ni Oscar Schindler. Yung bida doon si yung artista, si Liam Neeson. Magaling din Magaling din na artista. So, ano pa ba? So, yun lang. Sa mundo talaga, may tinatawag na impunity. Kung hindi tayo magsasalita niyan, abay, sayang naman. Ito nga sabi ni Jordan Peterson na i-post ko na lang. Kasi kung walang may magsasalita, wala talaga. Yan. I-post ko na lang. So, yung tanong ko pala, meron akong tanong dyan. May papremyo yun Seryoso talaga yon yung 133,000. Pag may pera na, kung maka-recover halimbawa, abay, kung tulungan tayo ng Diyos makabawi, maka-recover, edi imo-modify ko yan. Kasi naisip ko, mabigat-bigat naman talaga yung tanong ko na yan. Mahirap Sana ba yun? Post ko na lang. Kasi minodify ko, in-update ko na May pa-premyo, nakalagay na doon yung 133,000 pa-premyo. Saglit lang wala. Bakit kaya nawala rito? Nandito. Kita ko na. Lagyan ko na lang ng part 1 kaya. Tapos part 2. Sakaling maka-recover ako, lalagyan ko yan ng i-modify ko yan. Yan. Part 1. Ayan, dito na ako sa kunin ko na lang to, gawin kong part 2 ito. Lahat yan, pagka nasagutan, abay may premyo. May premyo yan. 133,000 lahat. Yun. Part 1, bakit na part 1 man yun? Part 2 dapat. Part 2. Yun. Yan, part 2 na. Part 1, part 2. Sakaling makaraos ako, i-modify ko yan. Siguro gagawin ko yan. Yung pinaka grand prize is 133,000. Tapos, bawat tanong, pag nasagot halimbawa, pwede ko siguro gawing 5,000 or 10,000 bawat tanong. So, yata to mga 9 or 10 questions ito. So, aabutin mga 90,000 plus, from 90,000 to 100,000 plus. Yung, pag each question pag 10,000 yung bawat question. Tapos, yung pinaka grand prize niya, pag nasagutan mo lahat, may papremyo ka pa na additional na 133,000. So, ang suma total niyan, 233,000. Confident naman ako na hindi basta kasi makakrack yan. Mahirap talaga na tanong yan. Mabigat na tanong yan. Kasi talagang sunog-sunog kilay ka dyan At saka kahit sunugin mo kilay mo dyan,
Hindi basta-basta kasi maano yan, natanong eh. Kahit ako, medyo mag-aalangan din ako. Mahirap din ho talaga yan. Ewan ko ba bakit naisip ko yung mga ganyang bagay. May sagot ho yan sa Biblia naman yung sagot. May sagot ho yan yung sa Biblia yung sagot. Babasahin mo lang yung sagot doon. Kaso lang, siyempre, may sabi nga ng Panginoon, tumitingin sila ganyan, hindi nila maunawaan, kumbaga hindi mo makikita. Nakikinig ka nga, hindi mo naman maunawaan. So, ganun yun, mga talinhaga. Kasi, ang talinhaga, speaking of talinhaga, nasa Mark chapter 4 verse 11, ang sabi ng Panginoon, sa inyo ipinagkaloob na yung mga hiwaga, pero sa kanila na tagalabas, abay sa talinhaga. Mantakin mo yun, pero sila nakakaintindi. Sabi nga na isang apostol doon, bakit Panginoon na dinaano mo sa talinhaga? Naintindihan ng mga apostol, yung mga nakikinig, talinhaga, kasi dinadaan sa mga parables eh. So, yan may ano na tayo dyan. Oy, ingat ka pala sa comment ha. Huwag ka mag-bring it on. Ano ba ito? Baka pag-initang ka naku, grabe. Bring them on camera. Mag-join ka ng broadcast live? Sige. Couldn't add guest. This person was unable to join because of technical issues. Gusto mo pala mag-join? Paano ba? Gusto mo mag-join? Sige. Sige, welcome. Gusto mo mag-join? Okay, welcome. Gusto mo pala mag-join. Sorry Pues. Hindi ko naintindihan eh. Bring them on camera. Yun pala. Nantok talaga ako. Pasensya ka na. Pasensya ka na already, Hindi ko napansin. Akala ko kung ano eh. Akala ko comment, inaantok talaga ako. Tsaka first time ko kasi na mag-Facebook live na merong gustong sumama sa camera. Ayun pala yun, binasa ko ng maigi. Bring them on eh. Bring them on camera. Sasali ka pala. Nga, Share broadcast. In-invite na kita. Baka sabihin mo na, shoot. Kung sino gusto mag-join, kung may tanong kayo, sige. Comment suggestion. Pwede kayo mag-comment sino gusto mag-join. Welcome. Welcome aboard. Pero inaantok ako eh. Ano bang topic ko ngayon? Yun nga, sa documents na lang. Sana makaraos ito. Talaga naman, sa mga bagay na mga patungkol sa mga ganun ba, sa batas o legal, minsan ayaw ko na lang minsan mag-salita. Kasi minsan pag nagsalita, siyempre, walang pinagkaiba yan eh. Kumbaga sa Biblia, cite a Bible passage and let the Bible speak. Ganun din sa legal. Mag-cite ka ng batas kasi may mga bagay-bagay kasi mga napapaloob dyan eh. Hindi mo pwedeng i-cancel na lang yun. Kasi pag kinancel mo yung tao, abay hindi na usapang batas yan eh. Tao nang ginagawa mo eh. Kinakancel mo na yung tao. Kumbaga sinusuppress mo ba yung karapatan niya na magsalita? So ganun yun. Sabi nga ni Jordan Peterson, when you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Ayan, na-post ko na yata. Na-post ko na pala. Original next time pagka pasensya ka na talaga dahil hindi ko na hindi ko napansin, akala ko comment eh. Ano pala to sa live? Gusto niya mag-join live. Is watching. Sige, invite nga kita ulit. Add. Couldn't add guest. This person was unable to join because technical issue. Sige. May technical issue pala.
Ngayon, sa halimbawa, sa mga concerns ninyo, kung mga may, halimbawa, legal o ano, hindi man ako abogado kasi, siguro pwede lang mag-cancel, ano nyo na lang. Nako, maluloded ako nito sa comments nito or sa, sa DM. Pag i-DM ka. Paano ba ito sa ating segment na, the legal academics? Kasi academics purposes nga eh. Hindi man ako abogado, pwede naman mag-aral ng batas. Wala namang nagsasabi na batas na pag nag-aral ka ng batas, pang-abogado lang. Makalokohan yon. Bakit may law school pa? Yun ang pinaka-pang-estopel dyan. Pag may magsabi sila na, salita ka ng salita, hindi ka naman abogado, yari tayo ngayon dyan. Pwede kang magsalita, i-cite mo yung batas, pero ikaw magsalita, per se authority. Hindi, kahit na nga abogado eh. Sige nga, abogado magsalita patungkol sa batas, siya na yung batas. Hindi, yung batas is batas pa rin yun. Hindi dahil lawyer lang. Ay nako, mahirap na lang minsan mga ganyang bagay. Palagpasin na lang natin. Pero maganda rin yan na mga bagay kasi kung laitin tayo halimbawa, hindi naman tayo lawyer, magsasalita tayo ng mga bagay na patungkol sa legal for academic purposes only. Hindi naman bawal, sigurado yon. Lalo hindi naman ako nagbibigay siguro hindi naman ako nag-accept, tapos hindi naman ako nagpapakilala ng abogado. Isa lang yon. Una, wala man tayo license. Pero pag-usapan yung legal, pag-aralan natin, pwede yon. Kasi nga, kahit sa mga page ng mga abogado nagko-comment sila doon nagsasuggest pa nga sila sinasite nila yung batas. That is correct. So therefore, pwede ka palang mag-cite ng batas kahit na hindi ka abogado. Malinaw naman yun Tsaka dati nagbili pala ako ng dictionary sa legal dictionary. Ang mahal nasa 1.7, 1.5 ata bili ko noon. Ngayon sobra na, ang mahal na, 2,000 mahigit na. Kaya yung libro ko dyan sa probinsya, meron ako doon, legal dictionary. Naku, ang mahal ng bili ko noon. Pwede ibenta yun, kahit ibenta mo ng 1,000 yun. Bibili ng mga lolo student yan, kahit sabi mo 500. Yun nga lang sayang, dahil pag kailangan mo, bibili ka na naman. Ang mahal. Mahal na ho. So, ano pa ba yung ating ngayon? Iban doon sa Start the Day Right. Kasi nga, doon sa Start the Day Right, balikan ko ng konti, may mga kaaway talaga sa mundo. Yun na nga yun. Spirito kasi yan, spirit being Para sa inyong, sa inyong, tawag nito. Para po sa inyong mga concerns, if you have any concerns, suggestions, write it down on the comment section below. Tapos pag-usapan natin. So, maglalagay ako ng segment. Kung gusto nyo, halimbawa, discourse, pwede yon. Mag-discourse, pwede yon. So, gusto ko rin talaga na pag-usapan minsan sa mga legal kasi kung may ituturo man ako halimbawa, tuturo ko na lang direkta sa tao kasi mahirap ma-Facebook live Siyempre may mga bad elements din paano kung maturuan mo pa sila sa mga ganung bagay? Mahirap din. At talagang inaantok na ako. Pagod ako Anong oras na ba? Ay, alas 10 na pala Antok talaga ako. Napagod ako sa biyahe. Totoo, pagod ako sa biyahe. Nitong gabi lang, meron akong sabihin ko na, hindi naman sa kung saang lugar. May nakasagutan ba ako? Paliwanagan lang naman. Pero naayos din. At least ba nagkaroon na natuto. Ganun naman kasi sa buhay Tulad dyan sa trabaho, minsan dami akong nakaaway dyan. Pero yung iba minsan dyan nakaaway ko, naging kaibigan ko pa So yun yung mga ganung bagay ba. So ang mahalaga sa buhay matuto tayo. At kanina bumili ako ng folder ba yun? Lalagyan ko ng documents ko. Sabi, sir, vlogger ka, sir. Sabi ko, ano ba sinabi? Kasi marumi do yung kamay niya. Sabi ganyan. Nag-English ako noon. That's natural. Yung ba sabi ko, tama, parang that's natural yata sinabi ko noon. Hindi niya naintindihan.
Iniba ko yung accent ko. Sabi ng isang lalaki, nag-English pa tuloy, sir. So, yung pag-i-English minsan, okay lang yan. Walang problema yan. Kasi, karamihan sa mga material natin, mga libro dito sa Pilipinas, sa pag-aaral, puro English eh. English language. So, yun. Ma-refresh ko lang kayo, may pa-premyo yan ha. At least mahaba-haba yung panahon na mag-research kayo. O ano. Tuloy yan. 133,000 yan. Ano nakalagay na oh. May pa-premyo na. So, good luck na lang sa inyo. Kung sakaling makita nyo yung sagot, i-post nyo lang. Pero wala pa akong pera eh. Pag nagka-pera, i-modify ko yan. Gagawin kong grand prize yung 133. Tapos bawat tanong, bibigyan ko yan ng para bang pag nasagutan mo itong tanong, may premyo ka. Hanggang sa masagutan mo lahat, edi parang dublado. So, ganun, maghanap lang ako ng kwan, sakaling makaraos. Sana tulungan ako ng Panginoon, tulungan ako ng Diyos sa mga ganyang advokasya. At para na rin sa ating mga sarili. Tapos yung start the day right yun turo nyo sa anak ninyo. Tapos may dadagdag sana ako dun about sa botones, pero next time na lang siguro, talagang inaantok na ako, baka mapaidlip ako eh. Yun ang isa sa mga pag nagsasalita ka tapos kulang ka sa tulog, talaga minsan nalulutang na isip mo din eh. Kailangan talaga magpahinga din. So ako nakapaghapunan na ako, kaya pala nantok pala ako dahil ang dami ng kinain ko. Opo, kumain pala ako ngayong gabi. Kita mo, pati pagkain nakalimutan ko, kumain na pala ako. Kaya pala ako inantok lalo dahil ang dami ng kinain ko. Siyempre wala akong kain kanina, ngayon lang ako kumain ng kanin. Talaga naman So, panatilihin natin sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ng inyong pamilya. At kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So, ang karangalan ay sa Panginoon po, sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ako'y isang hamak lamang na sabi nga mula sa alikabok. Alikabok lang ho tayo eh. So, ang karangalan po talaga sa Diyos kasi ang Diyos man yung nagbibigay ng karunungan sa bawat tao. Nakasulat yan sa Jeremias 17:9 hanggang 10. Ganun po yan na ang karunungan. At kung gusto mong tumalino, abay bumalik ka sa aking saway, sabi ng Panginoon na sa 1:23 ng Kawikaan. So, ganun po yan. So, ituro nyo sa anak ninyo yung start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot. So, it's a constant reminder to do things right, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and right foot. Again, this is your host, Jesus Uggang Jr., Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. All glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Thank you all. Thank you for the views. God bless us all. Amen.